Pero daw dapat mas detalyado yung gaano yung volume ng tubig na hatid ng bagyo, and at the same time, parang gawing mas nauunawaan ng publiko yung mga terms na ginagamit ng pag-asa. Isang bagay yan. Sa pagkakaalam ko, dahil nakita ko to nung ako'y nag-gobernador, hindi kayang alamin bago pa man kung ano yung volume ng tubig na ibubuhos ng isang bagyo. Yung panukat niyan, to simplify it, parang balde lang naman yun eh. Sa isang lugar na sinusukat, gaano kadami yung ulan, yung rainfall, ilang millimeter. For every hour, for every 30 minutes. In real time, doon pa lang malalaman kung gaano kabigat yung volume ng tubig. At saka tandaan natin, kaya nga tinawag na weather forecasting yan. Hindi yan tinawag na weather predicting. Forecast pa rin ito. Estima lamang ito. At yung aktual na impormasyon malalaman kapag ka nandun na tayo sa kalagitnaan mismo ng bagyo. So para sa inyo, efficient naman, sir, yung pag-asa? I think Pag-asa is doing a good job. There's no reason to bash them or to blame them for this. At the end of the day, sufficient information is available whether through Pag-asa or other weather forecasting apps na para malaman ng ating mga kababayan at LGU ano nga ba ang kailangang paghahanda na gawin nila. Okay, let's move. Okay, RG. Okay, sige. Wala bang iba? Sige na nga. Sir, first question. Marami kasing nakapunan doon sa meeting kahapon na marami daw inamin si dating Pangulong Duterte doon sa meeting. Ano sa tingin niyo yung mga inamin niya na which is very significant? Hinihimay na yan sa ngayon marahil ng iba't ibang sektor. Ang malaking pinagkaiba kasi, kung mapapansin nyo, karamihan naman ng sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y Pangulo pa. Parang wala namang bago, hindi ba? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath. Pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yun, nag-joke lang yun. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript yung ngiti o yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yon, walang puso yon, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Sir, doon sa narinig niyo, as a lawyer, ano yung pwedeng gamitin against him? Ayokong pangunahan yan dahil hindi namin trabahong gawin yan. Hayaan natin ang komite o sino mang nagnanais magsampa ng kaso. Ayokong pangunahan ng anumang opinion kaugnay niyan dahil bilang abogado man ako, bilang tagapangulo ng Senado, ayokong i-prejudge ang bagay na yan. Nais namin magsilbi bilang bihikulo para ito ay may lahat sa publiko dahil kung makikita nyo, dito siya sa Senado pinili na mag-appear. Dito niya sa Senado piniling sumumpa at magsalita. Gusto kong panatiling bukasyon sa kanya o kanino man at ayokong maghusga laban o pabor man sa kanya o sino man na nagnanais magsalita sa Senado. Kaya kung mamarapati nyo, hindi ko sasagutin na papasukan muna yan. Bagaman ako isang abogado. Sir, yung Why do you think he made those admissions under knowing that he is also a lawyer and he could get into trouble? We think differently. I think he is proud of the things he did and said. Nakita niyo naman siguro din kahapon yun. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yon sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang probisyon sa Bill of Rights, nakalagay sa Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life,
liberty or property without due process of law. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng abogado. Kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin, hindi ng sinuman, ng pamahalaan at sinumang nakaupo sa pamahalaan. Sir, yung admission ni dating presidente na meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminals. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay na pagdinig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun at dapat siguro sa susunod na pagdinig kung kailan man yun sa pareho o hiwalay ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay na ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-amin yun para sampahan siya ng kaso. Sir, sa tingin niyo po ba makukulong na siya or maa-ICC na siya or dun sa mga sinabi niya kahapon and dun sa to follow up dun sa point ni Celia, no? Para bang nilaglag niya yung mga PNP chief niya dun sa mga sinabi niya kahapon? Isang tabi ko muna yung questions. ICC. Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryohan. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito, I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, 2.5 taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Na sa palagay ko hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So, bakit nga ba? Time kasi ni Duterte pa yun, sir. 2.5 taon na lumilipas, natapos na yung time niya eh. Hindi para sa akin na sagutin yun o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya malakas sa loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinaba-haba ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas, nag-utos man o hindi. Pero sir, it wouldn't change the fact na nakakulong na nga yung mga police and yet itong higher ups of the president are free, di ba? Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Hindi ba? So, sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of